Yung babae nito, papares niya sa lalaki dito. Tapos yung babae naman na narito, ipapares niya sa lalaki dito. Parang switch pairing. Paano daw yung gagawing diskarte? Mali yung tubo, na damage nga, deform na. Ano daw pwedeng gawin para maayos yun? Welcome back mga kalapatids dito sa ating munting tambayan, Chocobulok TV. At ito nga at nagpapalit ako ng mga patuka na nakalagay dito sa ating pakainan o patukaan sa ating mga alagang breeders dahil ito ay more on barley. Tinanggal natin dahil nga hindi applicable yung barley at mga wheat dito sa ating mga ibon. More on carbohydrates kasi yan. Dapat more on protein. Kaya papalitan natin yan ng tamang patuka para sa ating mga alagang breeders. Ito, breeder mix mga kalapatids. Kung mapapansin ninyo, nilagyan ko na lang ng counting pellets na halo. Kasi nga, yung available nating patuka na pwede sa ating mga alagang breeders yung pellets lang. At buti na lang nakabili na tayo ngayon. So ito na yung ating ipapalit dito sa ating patukaan. Gaganahan na kumain yung ating mga alaga. At syempre, haluan natin ng kaunting pellets para dagdag suporta sa ating mga ibon. Hindi sila mga yayat. Yan, haluin natin. Dito naman, ganun din. Bigay natin to sila ng breeder mix. Ayan, hirap. Okay. At ito, ganun din, syempre, breeder mix. Ayan. Okay. So, magiging masaya na yung ating mga alagang breeders. At dahil narito tayo sa mga breeders natin, naalala ko yung katanungan ng ating kalapatids na si Sir Jem ng Gem Loft. Ang tanong niya sa atin, actually dalawa yon. Unahin muna natin yung tungkol sa breeders. Meron daw siya kasing 4 na ibon. 2 pares na breeders. Parang ganito mga kalapatids. Isang pares, 2 pares. Bali 4 na ibon yung involved. So ang gusto niya mangyari, gusto niyang pagpalitin ng pares. Meaning yung babae nito, papares niya sa lalaki dito. Tapos yung babae naman na narito, ipapares niya sa lalaki dito. Parang switch pairing, parang ganon. So, paano daw yung gagawing diskarte? Madali lang yun, Sir Jem. Ang ginagawa ko lang kasi, unang-una, siyempre, babaklasin mo yung pares, meaning, paghihiwalayin mo to. At ganon din to. Ilalagay ko sila sa isang kulungan na sila lang mag-isa. At mas maganda kung wala silang makikitang ibon o ibang kalapate. So, ang tendency noon, 3 to 1 week, malulungkot yung mga yan. And pagka nagtatawag na yan, yung umiiyak na yan, ang woo, woo, gumagano na. Yung sobrang, alam mong, sobrang nalulungkot na. Ang ginagawa ko, doon ko na ini-introduce yung gusto kong ipare sa kanya. Siyempre, hindi ko agad-agad isasama yon. Gagawin ko, pagiging acquainted ko sila sa isa't isa. Or papakilala ko sila sa isa't isa. Pwede mo nang gawin yung method na nasa video natin kung paano magpares. Ayan, ilalagay ko dyan sa screen yung thumbnail at yung link nyan sa description. Panoorin mo na lang, Sir Jem. Yun na yung sunod mong gagawin. So ganun din sa kabila, ganun din ang gagawin mo. Ang mahalaga lang dyan, baklasin mo, then palungkutin mo yung ibon, tapos saka mo i-introduce yung gusto mong ipares. Basta siguraduhin mo lang na walang itlog at walang nililimliman. Siyempre dahil pagka may nililimliman yun, may sinusubuan yun, medyo matatagalan ka. Dagdagan pa natin to. Tapos haluin natin ng konti para hindi nila piliin, hindi nila iwan yung ibang mga butil. And then punta na tayo dito sa ating Flyers Loft. Talakayin na natin yung isa pang katanungan ng ating kalapatids na si Sir Jem. So yung pangalawa niyang katanungan, meron daw siyang nabili yatang ibon, paano daw ayusin yung pakpak o yung bagwis kasi nga mali yung tubo o siguro tabingi. Sa tuwing tumutubo, bingkong na or deform na. Ano daw pwedeng gawin para maayos yun? Well, sad to say, mga kalapatids, Sir Jem, pagka ganun talaga, hindi na maaayos yun. Kasi na-damage na yung pinaka-follicle ng pakpak niya. Kumbaga, yung pinagtutubuan ng bagwis, damage na. Or yung mga nerve na nandun, yung mga nerve endings na nandun, damage na. Kaya yung mga susunod na tutubo doon na bagwis, deform na rin. Yun yung sinasabi natin dito sa ating episode na yan tungkol sa pagpe-feathering, na kapag magbubunot kayo ng pakpak ng inyong mga alaga,
doble ingat mga kalapatids na kanubi. Huwag nyong bibigyan ng pressure yung mismong pinagkakabitan ng pakpak o ng bagwis. Huwag nyong pipisatin yon, dahil once na napisat ninyo yon, pwedeng ma-damage yung mga nerve endings nun, yung pinaka follicle ng pinagtutubuan ng bagwis, and then sa mga susunod na pagtubo maaaring deform na yung pakpak, or minsan mapapansin ninyo parang immature yung feather, parang napakaliit ng feather, hindi siya kagaya ng natural na bagwis. So ganun yung magiging kahihinatnan mga kalapatids. Kaya ingat-ingat lang sa mga hindi pa nakapanood ng episode natin tungkol sa feathering o sa pagpe-feathering. Ayan, panoorin nyo yan. Lalagay ko dyan sa screen yung thumbnail, at ganun din yung link sa ating description. Bigyan na natin ng tubig. Ayan, sabi ko na nga ba nauuhaw na. Medyo mailap sa atin to dahil hindi naman tayo masyadong kilala ng mga to. Ito rin, painumin din natin to para hindi magtampok. Ayan, inom. Ayan. Pagka sa breeding mga kalapatids na kanubi, napaka-importante dyan yung tubig at saka yung patuka. Kailangan sagana sila, and then grits para meron silang magamit na minerals. Pangunahin dun, syempre, yung calcium na gagamitin naman ng inahin sa pag-produce ng eggshell ng itlog nila. Lagyan na rin natin ng ng grits mga kalapatids. Ito lang grits na available natin, redstone, tapos may konting oyster shells na durog. Konti lang, pero okay na yan. Saka na lang tayo mag-replenish pagka nakabili tayo. Alright, dito rin mga kalapatids. Yan, samantala balik tayo dito sa ating pliers slope. Time check 1:54 ng hapon, at ito mga kalapatids, napaka lakas ng hangin, makulimlim, kakatapos lang ng ambon kanina, pero ganun pa man, sasamantalahin natin na pakawalan pa rin yung ating mga alaga dahil pinapalakas natin yung kanilang stamina, dahil ang training para sa South ay, kung hindi ako nagkakamali, first week ng December. So 2 weeks ahead ang ginagawa ko, 2 weeks ahead bago magsimula yung training, binibigyan ko na sila ng training camp para hubugin na yung kanilang stamina, i-introduce na sa kanila yung pag-exercise, tapos yung character training na rin, mga pa-self-to-self-tos, para ma-develop yung kanilang leadership tsaka decision making sa sarili nila, hindi sila sunod ng sunod dun sa mga ibon. So nasa proseso tayo ng ganun ngayon, dahil magsisimula na yung trap training para sa South sa susunod. So samantala natin yung pagkakataon. Siyempre hindi natin sasama yung gristle na yan dahil mawawala pa yan, hindi pa yan tapos sa ginagawa natin pagpapabatcher. Okay, labas yun sila mga kalapatids, rumonda na at hinampas agad ng malakas na hangin. Yun, tataas ng ating mga alaga. At ganyan nga yung aking ginagawa mga kalapatids na kanubi kapag bago magsimula yung training sa track. Dyan ko sila pinapagpag ng pinapagpag. Paronda ng umaga, paronda ng tanghali, at paronda ng hapon. So ganun ang ating ginagawa. Ang pagpapakain din natin, ginagawa ko 2 times a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Sila mga kalapatids, lumalayo na, mga magre-ranging pa. At ang ginagawa ko pagka sasampa na sila sa track, or nagsisimula na yung sampahan sa track, sa training, hanggang dire-diretso na ng derby, dun ako nagsaswitch ng 1-day feed. At itinataon ko yung pagpapakain sa umaga, mga alas 9, oras ng pauwian ng ating mga alaga, para pagka dumating sila mula sa liparan, pauwian, diretso na sila dun sa kanilang kulungan, iwas tambay na, at ang mindset na nila ay kakain na sila. So madali natin silang maikaklak mga kalapatids. So yan muna mga kalapatids sa episode na ito. Patuloy lang kayo tumutok sa mga susunod nating kwentuhan, at sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na subscribe button at ang notification bell. Malaking tulong yan para lumago at lumaki yung ating community sa ginagawa nating kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, share ka na rin
At pakisuportahan at pakipollow ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Sa susunod mga kalapatids, ito naman yung ating iti-training dahil ihahanda na natin ito sa summer. Alright? So, hanggang sa susunod mga kalapatids.